Joke time muna tayo mga kababayan kasi tensyonado ang mundo. Tensyonado dito sa atin po dahil sa politika. Hindi mapakali yung mga DDS. Tayo mga kababayan na sumusuporta sa gobyerno, relax lang tayo. Joke time muna bago pag-usapan natin yung mga mainit na kwento. Padala ito ni Vina Melchor. Ang joke niya po, ang title, Kwentong Pang-abay. Sabi ni Nicolas, pre, alam mo binagsak ako ng Filipino teacher ko noon. Sabi ng kumparing si Baste, bakit naman pre? Sabi ni Nicolas, sabi kasi ng teacher ko noon, magbigay daw ako ng halimbawa ng pang-abay. Yung subject Filipino po eh. Di, anya ginawa mo pre? Kinaumagaan niya, nagdala ako ng barong at gown. Nagalit na niya si teacher. Kaya bagsak siya sa Filipino subject. Hinihingan mga kababayan ng alimbawa ng pang-abay. Ang dinala, barong at gown. Pang-abay sa kasal pala. Matik na, 200 pesos. Padala mo na lang yung GCash number mo. Kasali ka na rin sa raffle draw. Monthly raffle, 5,000 yung price. Yung hindi mabobonot po, sa December, kasali kayo sa grand draw. 10,000 po yung grand prize natin. Share lang po ninyo ng share nitong ating video po. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Lalo yung mga Marcos loyalists para malabanan natin po yung pagkalat ng fake news. Yan ang pakiusap natin. Contribution ninyo na mga Marcos loyalists to protect the president sa mga misinformation, disinformation, and malinformation. Madaling sabi, fake news. Like and share ninyo ang mga videos natin. Hindi lang po ako, lahat ng mga Marcos supporters, na mga vloggers, i-subscribe po ninyo para hindi kayo nalilito. Huwag kayong nakikinig po sa mga DDS vloggers kasi santambak silang mga fake news. Niloloko po kayo para magalit sa gobyerno. Very selfish po yung kanilang pinaglalaban. Yung mga kamalian nila mga kababayan, patong-patong, pinagtatakpan sa pamamagitan ng mga kwentong kasinungalingan. Pati yung pag-surrender ng ating gobyerno po sa Interpol, ginawang kidnapping. Ang akala nila mga kababayan, sa pag-label, yan ang narrative ng kampo ng mga Duterte. Sa pag-label ng pag-surrender ng ating gobyerno sa Interpol kay Digong, sa pagtawag na kidnapping daw, makakatulong yon para ma-release, makauwi si Digong. Sa totoo lang, lalo ninyong dinidiin sa ganyang narrative ang inyong kliyente. Ang inyong leader. Ito yung mga balita, mga kababayan, na based on lies. Yan Sabi dito sa report ng abogado.com.ph, Duterte Kids, Rodi's arrest was a Philippine government operation, not ICC or Interpol. Ang pinalalabas nila sa buhatan ng Marcos administration, pinalalabas nila politika. Sabi natin, paano maging politika na wala pa sa Panguluhan ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Kinaso na si Digong. Ang nagkaso po, si Trillanes, 2017, ang tumulong sa kaso sa ICC, si Trillanes, tinulungan niya yung mga complainants, private complainants. Kasi tingin po ng mga private complainants, mga kababayan, hindi sila makakakuha ng hustisya. Walang investigasyon na ginawa. Yung DOJ, panahon ni Digong, magkakasabwat. There is a failure of judiciary. Sa admission mismo mga kababayan ni Boying Rimulya sa investigasyon ni Super Ate sa Senado. Kaya itong narrative ng mga Duterte po, malabo. Bakit malabo? Based on lies. Lies in deception. Yan Sabi dito sa balita, the children of former President Rodrigo Duterte have ramped up their legal offensive by telling the Supreme Court that their father's arrest was orchestrated by the local authorities, not by the International Criminal Court or Interpol. Doon pa lang sa introduction mga kababayan ng kwento ng kanilang defense, kahit hindi abogado, ang tumingin mga kababayan,
weak defense kasi malayo sa katotohanan. Dapat ang defense mo based on truth. Public knowledge naman po kung ano yung nangyari. Full coverage yung mainstream media. Naka-live sa television, naka-live sa social media. At binasahan mga kababayan ng warrant of arrest saka ng Miranda rights. Mga kababayan, yung warrant of arrest galing sa ICC, sinerve ng local authorities through Interpol. Napakalinaw yun. Sa bagay, sanay sila, mga kababayan, sa ganyan na mga kwento, tulad ng pagbabanta ni Sarah. After na magbanta, sinabi ni Sarah, wala man nga niya kung ginawang pagbabanta. Recorded lahat yung ganyang mga sinabi. So sabi dito, in their separate traverse, a formal method of disputing or denying a statement of fact asserted by the opposing party in a legal proceeding. Yan ibig sabihin ng traverse. They insist that his arrest and transfer to The Hague were illegal, procedurally defective, and constitutionally infirm. Argumento mga kababayan ng Duterte siblings, the fact anya that the diffusion came directly from the ICC's legal branch without undergoing the Interpol General Secretariat review and was acted upon unilaterally by Philippine agencies lays bare the alarming truth. The arrest was orchestrated by the Philippine government itself out of personal interest, not through mere Interpol cooperation. Malabo po yung mga argumento ng abogado. Davao City Mayor Sebastian Duterte, Davao 1st District Representative Paulo Duterte, and Veronica Duterte have filed separate petitions for habeas corpus before the Supreme Court demanding their father's return. The Supreme Court required the respondent officials to submit their comments and later directed the siblings to file their traverse. Argumento nila mga kababayan na yung Interpol diffusion niya is merely a request for information sharing and does not carry the same legal weights as a red notice which undergoes a stricter review process. Iawak na po ng awak ni General Torre yung warrant of arrest. Napakalinaw. At sabi ng mga legal experts sa international law, malabo na niya kasi nasa kamay na ng The Hague ng ICC. Si Digong, wala mang kapangyarihan ang Supreme Court over the ICC. O ngayon, yung narrative nilang kidnapping ang ginawa ng gobyerno sa kanang Interpol ICC. Sinagot ni Boying Rimulya, DOJ Secretary. Sabi ni Boying Rimulya, walang kidnapping, just semantic anya bias sa physiology mula sa kampo ni Digong. Madaling sabi, tawag lang nila base sa bias ng mga pananalita o description ng mga pangyayari. Yan ang tawag mga kababayan ni Boying. Kasi malinaw po na walang kidnapping. Saan ka nakakitang kidnapping mga kababayan? Binasahan ng Miranda rights. Tapos, pinakita pa, present mga kababayan mismo, yung warrant of arrest issued by ICC. And it was confirmed by ICC na nagpalabas sila mga kababayan ng warrant of arrest. Kaya nga, inignore na lang yung mga statement na to, katulad na statement, doon sa pre-trial hearing. Yun ang narrative ni Mijaldea. Hindi man po pinansin ng mga judges. Yes. Ang ibig sabihin, nonsense. Sabi ni Boying Rimulya, there's nothing illegal in what happened. Nothing. I think we were able to provide the legal basis for everything that happened on March 11, defending the government's actions as fully compliant with legal and judicial processes. Kaya malamang sa malamang mga kababayan, lahat ng petisyon nila ibabasura lang. Yan ang paniwala ng ating gobyerno. Kasi nga po, ang narrative nila based on lies and deception, pag ganyan po, wala talaga. It will not hold water. Sabi nga po, lies and deceptions anya might be the quickest way to gain little things, but they have an expiration date. And in the end, everything comes to light. Eventually, trust dies. And when it does,
it does so forever. Kaya nakita ninyo mga kababayan, yung mga kwento ng mga Duterte based on lies and deception. Kaya po, mabilis yung mabilis yung mga consequences ng kanilang mga kasinungalingan in deception at patuloy na nawawala na yung tiwala ng ating mga mamamayang Pilipino sa kanila. Kaya nga po sa survey, 18% na lang yung supporters nila, 36% yung Marcos. At malamang sa mga susunod na mga surveys, lalong bubulusok yan habang nasusunog yung kanilang mga kasinungalingan sa paglabas ng katotohanan. Yan sabi sa Proverbs 16:28, sabi ni King Solomon, a perverse person stirs up conflict and gossip separates close friends. Ang translation po ng perverse person, yung mga baliw. Mga baliw ang mga ginagawa, kabaliwan. Kung hindi naman po kabaliwan yung ginawa ni Digong ng mga Duterte, matutrubol ba sila sa ganyang uri ng problema? Napakalaking problema. So nasira lahat yung kanilang politika. Si Digong na kandidato for mayor, malabo nang makabalik. So malamang sa malamang, si Carlo Nograles na po ang iboboto ng mga taga Davao. Si Pulong Duterte nag-travel 17 countries. Babalik siya 2 days before election. Ibig sabihin, wala na siyang planong mangampanya. At malamang sa malamang, sabi ng mga observer, hindi na babalik si Pulong, kundi maghanap na po ng bansa kung saan pwede silang mag-asylum. Si Sara Duterte, mga kababayan, sira na rin yung kanyang political career dahil siya po na-impeach at malamang makonvict. Other than yung mga kaso pa niya kriminal na nakabinbin, mga kababayan, yung pagbabanta laban sa ating Pangulo. So yung pangarap, mga kababayan, ng mga DDS ni Sara mismo, ng mga Duterte, na Anand Duterte ang umupo sa Palasyo Malacanang, dumilim na po ng tuluyan. Ang dahilan, sila man lang po. Walang ibang sisisihin kundi sila sa mga maling aksyon na kanila pong ginawa. Isang malaking kabaliwan ang kanilang ginawa, mga kababayan. Tulad na sinabi ni King Solomon, a perverse person stirs up conflict and a gossip separate close friends. Yan ang warning ng ating Panginoon. The Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy. Sabi sa 1 Peter 3, verse 10 to 11, for whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good. They must seek peace and pursue it. Iyan ang pakinggan po ninyo, mga OFWs. Huwag makisali po dito sa gulo. Kung ako sa inyo, manahimik na lang kayo kaysa magsagawa ng zero remittance. Nag-warning na si GPA, si Juan Ponce Enrile. May konsekwensya niya yung mga aksyon. Yan. If such advice is followed by some OFWs, what will happen should Congress, for instance, retaliate in cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice? Kaya sabi niya, whoever advise OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many times about the adverse consequences of the advice to our OFWs. As I said before, for every action, there will always a possible counteraction. Nakikita ninyo, dahil sa mga aksyon ng mga Duterte, nang mag-counteraction yung gobyerno, ito yung inabot nila. Si Sara na-impeach, si Digong na-arrest ng Interpol, si Pulong kailangan niyang maganap ng sabi ng mga observers, wala man lang nila. Baka hindi na niya bumalik si Pulong. Maghanap na ng bansa, pwede silang mag-seek ng asylum. You see, nasira yung buhay po dahil sa kanilang mga aksyon. O kayo mga OFW, gusto ninyong sirain din yung buhay ninyo? Pag ninyong subukan, baka masira yung buhay ninyo. Ang tanong, pag nasira yung buhay ninyo, sasakluluan kayo ng mga Duterte na nagtatago na po sila ngayon? Si Bato nagtatago na. Si Digong na nakakulong na. Si Sara, malamang sa ma-impeach, mga kababayan, na-impeach na siya, ma-convict, and perpetually disqualified to run any elective position. You see, lahat ito consequences ng kanilang pakikipag-away.
sa dati nilang Kayuni team. Hindi man sana sila inaano, di ba? Hinayaan tuloy ng gobyerno na ma-arrest si Digong through Interpol. May pending case siya sa ICC na final ng mga private complainants. You see? Kaya yung paninisi ninyo po sa ating gobyerno, sa ating Pangulo na pinulitika po, malabo yan na paniwalaan ng ating mga mamamayan Filipino kasi ang dahilan kung bakit na kulong sa ICC si Digong dahil sa kanyang kaso na final ng mga private complainants 2017 pa, walang kinalaman sa pag-file ng kaso yung present administration. Naintindihan na ninyo mga OFW. Pagkatapos, mangingialam kayo dito sa kinasadlakan na problema ng mga Duterte. Makabubuti po to heed the advice of Enrile para iwas gulo, iwas problema. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po 773-798-7816.